May isang bagay sa buhay mo ang dahan-dahang nagbabago, Aquarius, at ramdam mo ito kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan. Tahimik na may nagaganap na pagbabago, hindi para parusahan ka, kundi para ituro sa iyo ang aral na matagal nang hinihiling ng iyong kaluluwa. Matagal ka nang kumakapit, kinukwestiyon ang sarili mo, nagtatanong kung bakit ang ilang bagay ay hindi na katulad ng dati. Hindi ito pagkalito, ito ay pagkamulat. Ang mangyayari ay magbubukas ng iyong mga mata, kahit pasubukin nito ang iyong kaginhawaan. Manatili ka sa mensaheng ito, dahil ang aral na paparating sa iyo ang huhubog sa kung sino ka ngayon at kung sino ka pa lamang nagiging. Aquarius, ikaw ay isang taong madalas nakakaunawa ng pagbabago bago pa man ito mapansin ng iba, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang nararamdaman mong pag-ikot ng enerhiya. Hindi ito maingay o dramatiko, ngunit nanatili ito sa iyong isipan, sa iyong damdamin, at sa mga tahimik na sandaling ikaw ay mag-isa. Maaaring pakiramdam mo ay hinihila ka sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka unti-unting nagiging ngayon. Hindi ito nagkataon. Ginagabayan ka ng buhay sa isang karanasang maglalantad ng mahalagang katotohanan tungkol sa iyong sarili. May mga sitwasyong hindi na umaayon, at may ilang taong tila lumalayo ng walang malinaw na dahilan. Sa halip na labanan nito, ang iyong kaluluwa ay natututo kung paano magmasid, magnilay at lumago. Dumating ang mensaheng ito upang ipaalala sa iyo na bawat pagbabago ay may dalang aral, at bawat aral ay may taglay na kapangyarihan. Ang pinagdaraanan mo ngayon ay paghahanda sa iyo para sa isang mas matalino at mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Kung sino ay di bilang isang Aquarius. Aquarius, palagi kang naiba, kahit noong pilit mong subukang huwag maging ganoon. Nakikita mo ang mundo sa isang lente na bihirang maunawaan ng iba. Habang ang karamihan ay agad tumutugon, ikaw ay nagmamasid. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay nag-isip. Dahil dito, naging matatag ka, ngunit may mga panahong nakaramdam ka rin ng pag-isa. May dala kang mga ideya, emosyon, at bisyon na hindi laging umaangkop sa mga inaasahan sa iyo. At dahil doon, natutunan mong manahimik, alagaan at ipagtanggol ang sarili mong mundo. Mas marami kang naibibigay kaysa sa napapansin ng iba. Hindi palagi sa salita, kundi sa presensya, katapatan, at tahimik na suporta. Madalas mong inuuna ang lohika kaysa emosyon, ngunit malalim kung makaramdam ang puso mo. Kapag nagmamahal ka, buo. Kapag lumalayo ka, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil masyado kang nakakaramdam at kailangan mo ng espasyong makahinga. Tinuruan ka ng buhay na maging independyente, minsan mas maaga pa kaysa sa gusto mo. Natutunan mong umasa sa sarili, iproseso ang mga bagay ng tahimik, at magpatuloy kahit hindi pa kumpleto ang mga sagot. Ngunit sa kaibuturan mo, may tanong ka pa rin, nakikita ka ba talaga ng iba, o ang bersyon mo lang na pinapayagan mong makita nila? Ito ang dahilan kung bakit iba ang epekto ng pagbabago sa iyo. Hindi mo ito kinatatakutan, sinusuri mo ito. Kinukwestiyon mo ang kahulugan nito. Hinahanap mo ang aral sa likod ng bawat pangyayari. At ngayon, habang may unti-unting nagbabago sa iyong buhay, hinahaplos nito ang pinakapuso ng kung sino ka. Ang sandaling ito ay humihiling sa iyo na kilalanin ang sarili mo ng mas tapat kaysa kailanman. Iyan ay pagbabagong hindi na inaasahan. Aquarius, ang pagbabagong pumapasok sa buhay mo ay hindi dumarating ng maingay o may babala. Hindi nito ipinapakilala ang sarili nito, ni hindi nito agad hinihingi ang iyong atensyon. Sa halip, dahan-dahan itong sumisingit, nakakubli bilang isang munting pagbabago sa iyong nakasanayang gawain, isang pag-uusap na tila may kakaibang pakiramdam, o isang biglaang pagkamulat na may isang bagay na hindi na dapat naroon kung saan ito dati kabilang. Sa simula, maaari mo itong ipaliwanag sa sarili mo. Sasabihin mong pansamantala lang ito, na sobra ka lang mag-isip, na wala namang tunay na nagbago. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong hindi iyon totoo. Hinahamon ng pagbabagong ito ang imahe ng katatagan na minsan mong pinanghawakan. Tinatamaan nito ang bahagi ng buhay mo kung saan pakiramdam mo ay ligtas ka, o kahit pamilyar man lang. Ang nakapagpapabagabag ay hindi ang pagkawala mismo, kundi ang katotohanang ibinubunyag nito. Nagsisimula kang makakita ng mga padron na dati mong binabaliwala. Napapansin mo kung gaano karaming enerhiya ang ibinibigay mo nang hindi mo naman natatanggap ang parehong lalim pabalik. Napagtatanto mo na ang ilang koneksyon ay nabuo dahil sa nakasanayan, hindi dahil sa tunay na pagkakatugma. May mga sandaling lalaban ka. Maaari mong itanong kung bakit nangyayari ito ngayon o kung bakit kailangan pa itong mangyari. Aquarius, ang pagbabagong ito ay hindi narito para wasakin ka.
Narito ito para gisingin ka. Pinipilit ka nitong harapin ang mga matagal mo nang ipinagpapaliban, mga desisyong inurong mo, mga damdaming ibinaon mo, at mga hangganang pinalambot mo para lamang mapanatili ang kapayapaan. Kahit gaano ito hindi komportable, nililinis ng pagbabagong ito ang espasyo sa iyong buhay. Inaalis nito ang mga ilusyon at pinapalitan ng kaliwanagan. Inaanyayahan kang umatras at tingnan ang buhay mo mula sa mas mataas na pananaw. Ang mga bagay na dati parang kailangan mo, ngayon ay mabigat na. Ang mga dating nakapagpapasigla, ngayon ay nakakapagod na. At ang kamalayang iyon, kahit masakit sa umpisa, ay may dalang kapangyarihan. Ang pagbabagong ito ay hindi basta-basta. Isa itong punto ng pagliko na idinisenyo upang ituwid ka patungo sa landas na sumasalamin sa tunay mong mga pagpapahalaga. Kahit hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, magtiwala ka, ang sandaling ito ay inaayon ka sa mas malalim na katotohanan tungkol sa kung sino ka at kung ano ang karapat-dapat para sa'yo. Iyan di aral laglikod ng pagbabago. Aquarius, bawat pagbabago ay may dalang mensahe, ngunit hindi lahat ay handang makinig. Ang aral sa likod ng pinagdaraanan mo ngayon ay hindi minamadali. Unti-unti itong nahahayag sa pamamagitan ng pagninilay, hindi pagiging komportable, at mga sandaling tapat kang nakaharap sa sarili mo. Ang aral na ito ay tungkol sa kamalayan, ang pag-unawa kung saan mo isinakripisyo ang sarili mong katotohanan para lamang mapanatili ang katatagan o maiwasan ang alitan. Natututunan mo ngayon na ang lakas ay hindi laging nangangahulugang pagtitiis. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pagkilala na may hangganan na ang isang bagay. Matagal kang naniwala na kung magiging matyaga ka lang, maunawain, at handang mag-adjust, ayos din ang lahat sa tamang panahon. Ngunit ipinapakita ng pagbabagong ito na hindi maaaring magkaroon ng balance kung ang mga pangangailangan mo ay palaging nasa huli. May nakapaloob ding aral tungkol sa pagpapahalaga sa sarili sa karanasang ito. Unti-unti mong napagtatanto na ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang ibinibigay mo o kung gaano mo kayang tiisin. Nagmumula ito sa pag-alam kung kailan umatras, kailan tumanggi, at kailan piliin ang sarili mo ng walang guilt. Maaaring hindi ito komportable, lalo na kung sanay kang ikaw ang nagpapanatili ng lahat sa ayos. Isa pang mahalagang aral ay tungkol sa tiwala, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Higit sa isang beses mong binaliwala ang iyong intuisyon, pinili ang lohika o katapatan kaysa sa bulong ng boses sa loob mo. Ang pagbabagong ito ay muling nag-ugnay sa iyo sa boses na yon. Ipinapaalala nito na ang mga pakiramdam mo ay hindi basta isip lang, kundi mga senyales na gabay para sa iyo. Habang nagiging mas malinaw ang aral, mapapansin mo ring nagbabago ang paraan ng pagtugon mo sa mga sitwasyon. Mas hindi ka padalos-dalos, mas mapagmasid. Mas kaunti ang pagpapaliwanag, mas buo ang tiwala sa sarili mong mga desisyon. Ito ay paglago. Ang hindi komportableng pakiramdam na nararanasan mo ngayon ay espasyong hinuhubog ang karunungan. Ang natututuhan mo sa sandaling ito ay mananatili sa iyo, huhubog sa paraan ng iyong pagharap sa hinaharap at kung paano mo poprotektahan ang iyong enerhiya mula ngayon at magpakailanman. Pagpapakawala si dating ikaw. Aquarius, ang pagpapaalam ay hindi madali para sa iyo. Mas matagal kang kumakapit sa mga alaala, pangako, at maging sa mga bersyon ng mga tao, kahit hindi na sila umaayon sa kasalukuyan mong buhay. Ang dating ikaw ay nabuo sa survival mode. Natutunan mong manahimik, mag-adjust, at liitan ang sariling pangangailangan para lang magpatuloy ang lahat. Matatag ang bersyong iyon, ngunit pagod na rin. Ang yugtong ito ng paglalakbay mo ay hinihiling na pakawalan mo ang dating ikaw ng may habag, hindi pagsisisi. Hindi mo kailangang husgahan kung sino ka noon para maging kung sino ka ngayon. Ang mga pinili mo noon ay nakabatay sa kaalaman at kakayahan mo sa panahong iyon. Ngunit ngayon, lumawak na ang iyong kamalayan, at ang mga lumang padron ay hindi na kayang suportahan ang paglago mo. Sa simula, ang pagpapaalam ay maaaring magmukhang pagkawala. Maaari mong ikalungkot ang ginhawa ng pamilyar o ang ilusyon ng kontrol. Maaaring mamiss mo ang kasiguruhan ng dating alam mo kung paano gumagana ang lahat. Ngunit mas malaki ang kapalit ng patuloy na pagkapit kaysa sa pagpapakawala. Ang bigat na matagal mong pasan, mga inaasahan, emosyonal na pagod, at mga responsibilidad na hindi mo sinasabi, ay hindi kailanman nilalayong manatili sa iyo magpakailanman. Habang unti-unti mong binibitawan ang nakaraan, nagbubukas ka ng espasyo para sa katapatan. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga ayaw namang umunawa. Humihinto ka sa paghahabol ng closure at pinipili mo na ang kapayapaan.
Hindi ka nito ginagawang malamig o malayo, ginagawa ka nitong nakaayon sa sarili mong katotohanan. Ang dating bersyon mo ay ginampanan ang papel nito. Pinrotektahan ka nito noong kailangan mo ng proteksyon. Ngayon, panahon na para parangalan ito at magpatuloy. Ang kung sino ka ngayon at kung sino ka nagiging ay nangangailangan ng kaliwanagan, malinaw na hangganan, at paggalang sa sarili. At sa sandaling pahintulutan mong magpahinga ang dating ikaw, binubuksan mo ang pinto sa isang mas magaan at mas tunay na paraan ng pamumuhay. Bagong landas bumubukas para sayo. Aquarius, sa sandaling pakawalan mo ang mga hindi na umaayon sayo, may isang hindi inaasahang bagay na nagsisimulang mangyari. Ang landas sa unahan mo ay hindi nagmamadali, at hindi rin ito dumadating na may biglaang kasiguruhan. Sa halip, marahan itong nagbubukas, hakbang-hakbang, binibigyan ka ng oras at linaw na kailangan mo upang pagkatiwalaan ito. Ang bagong direksyong ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao, kundi tungkol sa wakas, pahintulutan ang sarili mong mabuhay bilang kung sino ka talaga. Mapapansin mo ang mga banayad na pagbabago sa paraan ng pagharap mo sa buhay. Ang mga desisyon ay hindi na gaanong komplikado dahil hindi na sila hinahango mula sa takot o obligasyon. Pinipili mo na ang tama sa pakiramdam, hindi ang inaasahan ng iba. Inaanyayahan ka ng landas na ito sa katapatan, sa sarili mo at sa ibang tao. Tumitigil ka sa pagpapanggap na okay ka kapag may bigat na nararamdaman, at hindi mo na pinipilit ang sarili mo sa mga espasyong hindi ka nakikita o nauunawaan. Hinihikayat ka rin ng bagong yugtong ito sa isang mas malusog na anyo ng pagiging independent. Hindi ito pag-isa kundi paggalang sa sarili. Natutunan mo na ang pagiging mag-isa ay hindi nangangahulugang nag-iisa. Sa katunayan, ang katahimikan ay nagiging pinagmumula ng lakas, linaw, at panibagong sigla. Binibigyan ka nito ng espasyo upang mag-isip, lumikha, at muling ikonekta ang sarili sa bisyon mo para sa hinaharap. Maaaring dumating ang mga oportunidad sa tahimik na paraan. Isang pag-uusap ang magsisindi ng ideya. Isang paghinto ang maghahatid ng pag-unawa. Isang sandali ng katahimikan ang magbubunyag ng matagal mo nang hinahanap. Ang landas na ito ay hindi humihingi ng perpeksyon, hinihiling lamang nito ang presensya. Hinihiling nitong magpakita ka bilang ikaw, nang hindi labis na nagpapaliwanag o nagpapakita ng higit sa kailangan. Habang nagpapatuloy ka, mapagtatanto mo na ang kawalang katiyakang dati mong kinatatakutan ay siya palang kalayaan. Hindi ka na nakakulong sa mga lumang papel o mga inaasahang lipas na. Ang landas na ito ay nakaayon sa paglago, layunin at emosyonal na balanse. Magtiwala ka, ang bumubukas ngayon para sa iyo ay naririto upang suportahan ang iyong pag-unlad, hindi upang subukin ang tibay mo. Senyales ikaw day nagbabago Aquarius, ang pagbabagong pinagdaraanan mo ay hindi nangyayari sa isang iglap, ngunit malinaw na ang mga senyales nito kung marunong kang tumingin. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago ng paraan ng iyong pagtugon. Ang mga bagay na dati madaling magdulot ng inis o emosyonal na pagod ay wala na ang dating kapangyarihan sa iyo. Mas madalas kang humihinto. Mas nagmamasid ka. At sa paghintong iyon, pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa hindi kailangang alitan. Isa pang senyales ay ang lumalalim mong pagiging komportable sa katahimikan. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang punuin ang bawat sandali ng paliwanag o pagbibigay katwiran. Mas pinipili mo na kung saan at kanino mo ilalaan ang iyong enerhiya. Hindi ito paglayo, ito ay pagiging mapanuri. Natututuhan mo na ngayon ang pagkakaiba ng tunay na koneksyon at obligasyon. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa iyong mga ninanais. Ang mga dating mahalaga ay tila nawawala na ang saysay. Ang mga layunin mo ay nagiging mas malinaw, mas simple, at mas nakaayon sa iyong mga pinahahalagahan. Mas kaunti na ang interes mo sa pagpapatunay ng sarili, at mas malaki ang hangaring mabuhay ng tapat sa kung sino ka. Ang pagbabagong ito ay maaaring ikagulat mo rin. Mas ramdam mo rin ngayon ang mas malakas na koneksyon sa iyong intuisyon. Mas pinagkakatiwalaan mo ang pakiramdam mo kahit hindi laging maipaliwanag ng lohika ang mga desisyon mo. Mas ginagabayan ka kaysa nalilito. Ang linaw na ito mula sa loob ay isang makapangyarihang palatandaan ng paglago. At marahil ang pinakamahalagang senyales ay ang kahandaan mong hayaan ang mga bagay na mangyari nang hindi pinipilit ang resulta. Natututuhan mo ang pasensya ng hindi pagiging pasibo at pagkilos ng walang kaba. Ang bagong balansing ito ang humuhubog sa isang bersyon mo na mas kalmado, mas marunong, at mas matatag kaysa dati.
Aquarius, ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa prosesong kinalalagyan mo, kahit patila bago at hindi pamilyar ang pakiramdam. Ang pagbabagong nararanasan mo ngayon ay hinuhubog ang iyong kamalayan, pinatitibay ang iyong mga hangganan, at tinuturuan kang igalang ang sarili mong katotohanan ng walang paghingi ng paumanhin. Hindi ka na nilalayong magpasan ng mga bagay na umuubos sa iyo o magpahina sa kung ano ang nagpapakilala sa iyo bilang natatangi. Tandaan mo na ang paglago ay hindi laging nararamdaman bilang lakas sa mismong sandali. Minsan, ito ay nagmumukhang pagkalito, paglayo, o emosyonal na hindi pagiging komportable. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may mahalagang nagaganap. Natututuhan mong piliin ang sarili mo sa mga paraang hindi mo kailanman pinayagan noon. Natututuhan mo na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pag-apruba, at ang linaw ay mas makapangyarihan kaysa sa kontrol. Habang nagpapatuloy ka, pahintulutan mong pakawalan ang pressure ng pagiging perpekto o ang pangangailangang maunawaan ng lahat. Ang mga tamang tao, oportunidad, at karanasan ay makikilala ang enerhiya mo nang hindi mo kailangang magpaliwanag. Magtiwala ka na ang mga umaalis sa buhay mo ngayon ay nagbibigay daan para sa mga bagay na nakaayon sa kung sino ka na sa kasalukuyan. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nawawala. Ikaw ay umuunlad. At ang aral na ito, kahit mahirap, ay paghahanda sa iyo para sa isang hinaharap kung saan ikaw ay mas matatag, mas malinaw, at mas nakatindig sa sarili mong kapangyarihan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali upang kilalanin kung gaano nakalayo ang narating mo. Mahalaga ang paglalakbay mo, at karapat-dapat kilalanin ang bawat hakbang ng iyong paglago. Malaya kang magbahagi ng saloobin mo sa comments. Minsan, ang pagpapahayag ng nararamdaman ay nagdadala ng linaw. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng gumagabay at sumusuporta sa iyo, maaari mong i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Manatiling konektado, manatiling bukas, at magtiwala ka na ang nakalaan para sa iyo ay laging hahanap ng daan patungo sa iyo.